Ayon sa banal na kasulatan, Kawikaan 25 verse 28, ang taong hindi nagpipigil sa kanyang sarili ay parang isang lungsod na winasak at walang pader na natira. Ang self-control o pagpipigil o sa ibang salita ay temperance ay isa yan sa mga sikreto ng maganda, malusog at mahabang buhay. Pag-uusapan po natin yan. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, ang Usapang Senior. Walang maliw, pagpapalam, walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang umaga po. At kumusta na po kayo? Kumusta po inyong paggising? Kumusta po ang inyong kalusugan? Kumusta po na inyong agahan? Kumusta po ang inyong pakiramdam? Alam nyo, gustong-gusto kayong laging kumustahin at parang na-miss ko kayo noong nakaraang katatapos ng nakaraang episode. Kaya, kumusta na po kayo? Ano po ba ang inyong kalagayan ngayon? Sana ay maganda na ang inyong pakiramdam. At siguro, huminga muna tayo ng malalim. At ano po ba ang inyong ginagawa ngayon? Kung kayo ay nasa bahay, ay nagre-relax, konting ano lang po, hinay-hinay. Alam niyo naman kapag mga old age na kinakailangan, medyo alalayan na natin ang lahat ng ating ginagawa. Gayun din, no, kung kayo naman ay naglalakbay o nagdadrive sa lansangan, mag-ingat po tayo. At kahit ano po ang inyong ginagawa ngayon, samahan po ninyo ako dito sa ating programang Simula, Usapang Senior. Kung ikaw ay bago rito, okay, nais kong sabihin sa iyo na ang programang ito ay hindi lamang para sa senior. Ito po ay para sa pamilya, sa sambayanan at sa buong bansa, para po sa ating lahat ito. Sapagkat ang programang ito ay tanging isang programa na komportable tayo dapat, sapagkat pinag-uusapan po natin dito ay yung buhay na mapayapa, okay? At ang buhay na malusog lalo na. At higit sa lahat, ang buhay na may purpose o may
o kapaki-pakinabang o meron tayong buhay na meron tayong sense of purpose, yung may direksyon tayo at meron tayong pag-asa. Yan po yung mahalaga. Kaya po, welcome kayo sa ating programa at sa patuloy nating yun lagi kong binabati and nice schooling batiin ngayon, lalo na yung ating mga taga ibang bansa sa USA. Of course, ang International Church of Seventh-day Adventist sa Evanston, Chicago, Illinois. Welcome po. At sa Naperville, Remnant Philam Church. Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung anumang oras kayo nakikinig o nanonood ngayon, kayo po ay aming gustong makasama sa ating programa. Of course, patuloy nating wini-welcome ating mga kaibigan na madalas na sa atin mag-chat at mag-text, no, na sila raw ay masugid na nakikinig. Marami pong salamat at naibigan nyo naman ang ating mga pag-uusap at pagkikwentuhan. Nandyan si Liovi Cabañez. Liovi, kumusta ka na? Si Rebecca Ivora rin at gayon din si Letty Sampang at lahat ng ating mga kaibigan dyan sa Morning View Senior Citizens Association, yung Cherobics team. Welcome kayong lahat at sana ay naging masigla ang inyong exercise ngayong araw na to, no? Kaya lahat po ay nais naming maging makabuluhan ang ating buhay. Kaya ayan po ang aming layunin. Kaya tayo may programang simula, Usapang Senior. Natutuwa ako kapag sinasabi nila Usapang Old Age. Okay? Either way po, senior o old age or golden age, mahalaga po yan. Pero ang ating pinag-uusapan mo ngayon ang ating pinag-uusapan lagi, hindi lang ngayon, ay yung talaga mapanatili natin ang ating buhay na masaya, masigla, kapaki-pakinabang na ibig sabihin ay pinagpapala tayo, nararamdaman natin ang pagpapala natin, Panginoon. So, tayo po ay mag-uusap uli ngayon at ang aking pambungad na challenge ay yung sinabi ni King Solomon na ang tao raw na hindi nagpipigil sa kanyang sarili para raw lunsod, na sabi niya, na walang pader na nalabi. O sabi niya ganon. Bakit walang pader na nalabi? Ang ibig pong sabihin nun, kapag tayo raw ay hindi natin pinigilan ang ating mga, kumagkamisan yung mga shall we say, pang-aabuso sa ating katawan o hindi natin iniingatan dahil pinapagod natin, naabuso natin dahil sa ating mga mga ginagawa natin na nakakasabik, nakaka-enjoy, minsan hindi na natin bibigyan ng control. Kaya po para raw tayong lungsod na walang walls. Ibig sabihin, nagiba yung wall natin at wala na tayong pananggalang para sa ating mga enemies pag tayo nilusob. Ano po yung enemies natin? Yun yung mga karamdaman at mga sakit. Kaya napakaganda po ang ating topic ngayon. Pag-uusapan natin yan, yung temperance o self-control. So, dyan lang po kayo. Huwag po kayo alis. Magbabalik po ang simula, Usapang Old Age. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Muli pong nagbabalik ang programang Simula, Usapang Senior at ating pinag-uusapan yung
temperance or self-control. Alam ba natin na ang self-control ay isa yan sa mga fruit of the Holy Spirit. Alam po ba yung fruit of the Holy Spirit? Okay, kung babasahin natin yan sa Galatians chapter 5 verses 22 to 24, sabi rito sa English, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law." Ibig sabihin, wala na itong fruit o yung mga bunga ng banal na espiritu. Bukod dyan, wala na raw ibang mga batas. Pero mo, kasama doon yung self-control. In other terms, ang tawag dyan ay temperance. Temper, pagpipigil po. Ayan po ang tinuturo sa atin. Pag pinag-usapan natin ang temperance, ayan po ay related po yan sa ating passion. Ayan, ano nga ba yung passion sa Tagalog? Yung mga kinahihiligan natin, yung talagang yung kinasasabikan natin laging gawin. Ayan, ano po yung mga example? Ayun, anong kinasasabikan? Yung passion natin magkamisan, magalit, at ang passion din natin na umibig o magmahal. Ayan po yung mga malalalim na mga na emosyon, no? Ayan po yung mga passion, o yung gustong-gusto nating gawin. Na kung magkamisan kahit mali, para bang pinupush tayo na gawin natin yun. Ayun po yung mga tinatawag na passion. We're passionate about it. At gayon din ay ang self-control ay related din po yan sa appetite. Ano yung appetite? Yung ating gana, no? Lalo na sa pagkain. Appetite, yung nasasarapan tayo, nag-i-enjoy tayo talagang anong tawag natin? Naglalaway tayo dahil gusto nating kainin na isang bagay o talagang gustong-gusto natin. Parang at kasama diyan sa appetite, of course, yung food, kasama rin pala yung sex diyan, etc. At yung iba pang mga bagay na talagang high talaga tayo. Talagang high na high tayo. At kasama rin sa self-control, yung pagpipigil ay yung willpower. Ano yung willpower? Yan yung ating pagpili o yung ating saloobin, ano yung nilalaman ng ating mga kaisipan. Ayan po yung ang kasama ng self-control. Kumbaga sa ayan po yung mga bagay na dapat kinokontrol natin o binibigyan natin ng temper o temperate dapat tayo sa pagkilos. Kaya tandaan natin na kapag hindi natin binigyan ng pagpipigil ang ating passion, ang ating appetite, o yung ating kagustuhan, yung mga pagpili natin, no, ay para tayo raw na isang lungsod na wala ng walls. Ibig sabihin, wala na tayong protection. At ayan po ang pinag-uusapan natin, yung defense natin against our enemy. Ano yung enemy natin? Yung ating kalusugan, sakit na nagiging cause ng kasira ng ating kalusugan. Kaya kailangan po natin temperance. At pinag-usapan po natin temperance, pag-uusapan din po natin, of course, yung ating lifestyle. Ayan. Kasi lifestyle po yan. At ngayon nga may ang bagong ang bagong medicine o medisina ngayon ay tinatawag na lifestyle medicine. Ano ba itong lifestyle medicine? Okay? Ito po yung bagong kaalaman sa medisina na ang itinuturo ay paano natin maintindihan, no, yung ating tunay na nature bilang tao. Okay, ang ibig sabihin diyan ay ano ba talaga tayo nang tayo'y nilalang? Ano ba ang nature natin? Tayo'y ang nilalang ay malusog talaga nung tayo'y pinanukala ng Panginoon na likhain talagang para sa tayo ay mapabuti. At alam natin
na from the very beginning, mula pa ng simula, ay sinabi niya na binibigay ko ang mga gulay, mga prutas, mga punong kahoy na inyong magiging pagkain. No? O kaya doon pa lang dapat doon ang basehan natin, no? Kung ano dapat ang gawin nating lifestyle, no? Kung anong pamumuhay ang dapat nating gawin, no? At ayun yung na kumbaga sa back to the original. Ayan, kung anong panukala ng Panginoon. Kaya kung gusto natin na maging malusog, umaba ang ating buhay, alam natin, no, na dapat sundin natin ang formula, no, na inalay na binigay ng ating Panginoon sa atin. At ayun po ay ang pagiging malusog at magpigil tayo sa lahat nating kakainin. Alam niyo may nagtatanong nga bakit kaya nung tinanong daw ano ang sekreto mo? Pag tinanong mo raw according to commentary na habang may study sila, no, tinatanong nila mga tao, ano ang sekreto para sa iyo na mahabang buhay? Ang karaniwang sagot ay dalawa lang. Yung karaniwan, maraming sagot, pero ang pinakamarami laging sagot ay una, ang pinaka-common na sinasagot ng mga tao ay yung mahalin mo yung trabaho. Kasi kapag mahal mo yung trabaho, parang hindi ka napapagod. Okay? Ayun ang una, na top answer yun. Ang pangalawa ay, alam din natin yung pangalawa sagot, bawasanin natin ang ating stress. Okay? Huwag tayong ma-stress sa buhay natin. Ayan ang number 2. Kaya, 1, 2, 3 na mga sagot siguro, walang sumagot ng nutrition. Ibig sabihin, hindi nila sinama, no? Hindi nila sinama ang pagkain para maging sa sikreto ng mahabang buhay. 'Di ba, nakapagtataka? Samantalang ang lahat ng kalagayan ng ating katawan, pangangatawan, ay nakabase doon sa mga ipinapasok natin through our mouth, to our digestion, kung ano yung kinakain natin. Tandaan natin yun. Sapagkat ang pagkain ay dapat nating medicine. Kaya pag pinag-usapan po ang lifestyle, we're talking also about the natural doctors. Ibig sabihin, hindi natin kailangan yung mga gamot, hindi natin kailangan yung mga pills or tawag natin, mga synthetic na mga gamot na iniinom. Dahil kung kumakain tayo ng tama, okay, at malusog ang mga pagkain natin, masustansya, no? Dahil gulay, prutas, nuts, at mga pagkain na malulusog, ay hindi tayo magkakasakit. Okay? At tandaan natin, kaya yung lifestyle medicine, pagka tayo ay nag-consult sa lifestyle medicine doctor, ang sasabihin lang nila sa puro payo ng pagbabago. Ibig sabihin, mag-a-adjust ang ating mga pamumuhay. Ibig sabihin, aalisin na natin yung mga bagay-bagay o yung mga gawi natin na nakaka-apekto na ating kalusugan, mabuting kalusugan. Kaya, lifestyle, medicine, ayan na yung ating madalas pag-usapan. Naririnig natin lagi yan, mga natural doctors, no? New start, okay? 'Di ba? Ang sabi, N for nutrition, E, exercise. O last time, pinag-usapan natin movement. Kailangan ng katawan natin galaw ng galaw, okay? Dahil ang ating katawan, katulad natin muscles, katulad natin joints, at ang puso natin, ang mga organs sa body, kailangan niya ng galaw para lumusog, no? Yan.
muscles. Kasi kapag pinabayaan natin hindi gumagalaw ay alam na natin na atrophy ang tawag nila diyan, yung maninigas, yung hindi na makikilos, kakalawangin. Okay. Tapos ano pa yung sumunod? Water, hydration. Ibig sabihin, uminom tayo maraming tubig na sa araw-araw 8 glasses, 8 to 9 glasses a day kung maaari, no? At tapos, tubig po ang pinag-uusapan. Wala tayong sinasabing mga soda or coffee or tea or other beverage. Tubig po ang pinag-uusapan natin, no? Kasi pagkas sinama natin yung mga soft drinks at saka yung mga juices, ano po yun? Meron ng halo kasi mga sugar na, Okay, maliban lang po kung fresh and natural. Kaya tama yung prutas, no? And then, we have sunshine. Ayan. Kasabayan, ang araw, no? Tapos, T is for, ano nga ba ang T? Temperance. O, ayan. And then pumapasok yung temperance, yung pagpipigil. Kahit masarap ang isang pagkain, kahit paborito nyo, temper yourself. Ibig sabihin, pigilan po ninyo. Kasi anything na sobra or in excess ay makakasama po. Kahit po gaano ka sarap o gaano, siguro kahit na gaano ka sustansya pag ay hindi naman balanse, puro yun lang kinakain mo, paborito mo. Kasi kinakailangan po i-temper natin, okay? Pagpigilan natin. At naalala ko yung salitang temperance yan. Sige, anyway, sumunod dyan, okay? Air, A is for air. Ibig sabihin yung oxygen, yung natural air. Huwag masyado nag-aircon. Natural pong kailangan nating hangin, And then, R again, rest. Okay, ang sleep natin, napakahalaga. Kahit ano pa po ang inumin yung medisina or inumin yung vitamins or supplement, kung hindi kayo nagpapahinga, manghihina pong inyong pangatawan. Kailangan ng katawan ay pahinga para recharge. Ayan. Okay, and then the T is trust in God. Ayan, spiritual na aspect na dapat nating i-cultivate, no? Sapagkat kapag tayo spiritually strong, tandaan nyo yun, lahat ng part na atin, yung ating isip, yung ating yung ating puso, yung ating pakiramdam, yung ating mga aksyon, no? Sasama po yan. Dahil tayo ay merong pananalig sa Panginoon, sa Diyos. Ibig sabihin kasi alam natin na tayo ay, kapag may pananalig tayo sa Diyos, alam natin na tayo nilikha ng Diyos, nilalang, at meron ding inassign ng Panginoon na dapat gawin natin responsable sa ating buhay. So, ayan po yung pag pinag-usapan ng New Start, dyan po naka-align naka-align yung self-control at ayan nga yung passion natin, yung appetite natin, pigilan natin yan. Yung ating mga gusto, marami tayong gusto na hindi healthy. So ayan po yun. So wag po kayo alis, patuloy po tayong mag-uusap. Magbabalik po ang Simula, Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Ito po ang programang Simula, Usapang Senior. At ako po si Doc Rome ng AWR 89.1 FM, 10 to 11 a.m. Tandaan po ninyo yan, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. At nice kung
sabihin sa inyo na ang ating programa ay bukas po sa inyong mga messages, bukas po sa inyong mga comments, sa inyong mga tanong, sa inyong mga requests, open po. At nais kong banggitin ang ating mga numero na pwede nyo pong tawagan or i-text. Okay, 0917-1742-777. Okay? At 0918-9447-891. Okay, yan po yung mga numero at mga linya na pwede nyong i-text o tawagan. At gayon din, tandaan po ninyo, ang ating programa po ay mapapanood nyo through sa iba-ibang mga platforms. Ito, of course, Radio 89.1, AWR 89.1 FM, at gayon din sa YouTube at Facebook channels natin. Just type Simula Usapang Senior. Okay? Simula Usapang Senior. At nandyan po, mapapanood nyo, pati yung mga past episodes natin. So, try to like it, subscribe, and of course, share. Yan. So, patuloy po natin pinag-uusapan ang lifestyle medicine. No? At ang pinakamahalaga kasi dyan sa lifestyle ay yung, of course, yung nutrition, yung pagkain po. Napakahalaga yan. The food of happiness. Dapat alam natin, ano ba yung mga pagkain na nakakabuti, nakakapaligaya sa atin, at nakakapalakas sa atin. Kaya, kahit na yung pagkain daw, sabi, the food we eat directly determines the degree of health we enjoy. And health is inextricably tied to the level of happiness we experience. So those who live the longest on this earth share not only a high degree of happiness, but a common menu. Ano yan? May menu. May menu. Ano ba yun? Merong listahan ng ng mga pagkain. All tend to eat a predominantly whole foods. Ibig sabihin yung mga whole food, pag sinabi, ay hindi yan na-process, yung mga fresh, yung mga organic, okay, na plant-based diet. And they enjoy nutrition that protects them from lifestyle diseases and keeps their immune systems in good working order. So the healthier you are, the happier you become. Health and happiness extend life. It's really that simple. Di ba? Simple lang talaga. Kaya lang minsan nagkakaroon tayo ng problema kasi pagka pinairal na natin yung ating mga gusto, yung ating mga sarili, yung ating mga kinasasabikang pagkain, nako, ako'y sasabihin natin nako pa, ang tagal ko na hindi nakakain ng ganitong, lalo na yung mga, yung mga matatamis, yung mga sobrang creamy. Tandaan po natin, magpigil po tayo. At saka, alam nyo ba, wag po kayong, meron akong ikukwento na hindi naman po to sa, ayaw ko naman na maging mapagmalabis na sasabihin sa inyo. Pero nabasa ko po, no, na kapag kumakain pala tayo ng anong tawag natin dito, ng karne, or what we call yung mga lamang hayop. Ang sabi, ang description, pag kumakain pa tayo ng mga animal meat, no? Para raw tayong ginagawa nating graveyard ang ating tiyan ng mga patay na hayop. Di niyo ba ma-imagine yun? Morbid po, no? Pero ayun po ang katotohanan. Pagka pala makapalakain ka ng karne, parang libingan, yung tiyan mo raw, o yung ating buong katawan, ay libingan ng mga patay na hayop. O, di ba? Tama nga naman, kung i-imaginein mo yun. At may pag-aaral, okay? Napakalaga po yan, yung kinakain natin. May pag-aaral, no, na nagawa noon na
kaya pala hindi rin actually nakita nila ito sa mga sa mga babies, no, na kasi nga dapat pagka baby yung mother's milk dapat ang iniinom ng mga bata. Kailangan minsan ngayon mga formula na, kaya hindi na-promote yung breastfeeding. Alam niyo pala, yung yung mga gatas ng galing sa hayop, no? So cow's milk, o basta galing hindi sa mother, ay pala yun na mamana pala ng mga baby yung ugaling I would say sa hayop galing, no? Kaya ngayon napakaganda ng ating meron tayong mga programa, no, sa maternal health na talagang pinopromote ang breastfeeding. Okay, breastfeeding. Kaya ganun din pala kapag tayo kumakain lalo na mga lamang hayop, yung ugaling hayop at parang natin, namamana natin, no? What in simple yung ibig sabihin niyan. Minsan, 'di ba, mga hayop ay ang mga hayop reactive yan yung bang pagka sinaktan mo, kakagating kayo. So pag sinaktan mo, ganun minsan maraming tao na may mga tao akong kilala ganun, no, na very ano ang tawag nila diyan, na pagka nakanti mo nagagalit, no? Ibig sabihin, kasi hindi gano'n ang nature talaga ng tao. Sapagkat ang tao ay reasonable, no? Ibig sabihin, rational, ibig sabihin, nag-iisip. Ang hayop, pagka kasi hindi na nag-iisip, pag sinakta mo, kagat. O, gano'n. May mga tao, ayun na malungkot, may mga taong parang asal, hayop, di ba? May ganong kasabihan. Kaya, napakahalaga po ng pagkain, no? At kung ano ang ating kinakain, ayun ang ating nagiging pag-uugali rin, no? Kaya halagang isipin po natin 'yan. Sabi nga, insist on good nutrition. Okay, you can't do any better than the whole foods, plant-based diet. Ayan nga, yung tinatawag kasi na ay actually yung plant-based diet, ayan yung vegetarianism, ayun yung sinasabing healthy diet, ibig sabihin vegetarian diet, dahil galing sa mga halaman, no, na may buto at saka mga green. So, okay, at alam na natin yan, hindi na natin kailangang memorizein pa yan. Alam na natin yung sinasabi ng ating nanay, kumain ka maraming gulay para ikaw ay lumakas at ikaw ay tumalino. Ay, totoo po yung sinasabi. Hanggang ngayon, totoo yan. Pero hindi ko alam kung sinasabi pa ng mga magulang yan sa kanilang mga anak. Okay. Tapos, of course, move, walk, at saka yung ibig sabihin, magkaroon tayo ng disease-fighting diet. Okay? God intended for humanity to enjoy as recorded in Genesis 1:29. Ayan na sinabi niya dyan. Kaya, the healthier you are, the happier you become. So, pag-isipan po natin yan. Tayo naman ay nagpapaalala lamang kung sakaling talagang naghahanap tayo, o dapat naman, naghahanap tayo ng isang buhay na masaya. Ibig sabihin, walang sakit. Napakahirap po talaga. Paano ka kaya magiging masaya kung marami ka nararamdamang masakit, At paano ka makapag-iisip na mabuti kapag marami ka ring marami kang dinaranas na sakit. Pati yung relasyon, di ba? Hindi na natin ma-express mabuti ang ating sarili kasi tayo mismo, hindi nga natin ma-manage yung ating sarili. Napakahalaga po yung kalusugan talaga, no? Kahit ano pa ang
dami ng laman ng inyong refrigerator o maraming pagkain dyan. Ang mahalaga po yung healthy ang kinakain natin at dapat nga makita yung mga healthy food sa ating tahanan. Okay? Madali naman yan. Madali mo ma-detect naman kung healthy nga ang inyong kinakain. Pag nag-grocery po kayo, saan po kayo madalas? Doon ba kayo sa mga processed food? O doon sa mga karnehan? O kaya doon sa mga delata? Andun kayo sa mga sweets? Nandun yung mga yung mga pagkain na na hindi whole food, hindi sariwa, kundi nahahaluan na. Kaya madali po 'yon. Kaya napakaganda na baguhin po natin ang ating lifestyle. Kaya yan po ang sikreto ng masaya, malusog at mahabang buhay. Diyan lang po kayo magbabalik ang Simula Usapang Senior. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katapatan mo'y matibay na sandigan, sa bawat bighati tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka. O Diyos, Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rom Barrios ng Adventist World Radio at ito po ay pinag-uusapan natin sa ating programa ngayon ang ating segment na tinatawag na Senior Wisdom. Okay. Actually, ang tanong ko sa inyo, nakaranas na po ba kayo ng na makaramdam na kayo ay nagkamali, nagkasala? O natawag natin, nagkaroon na ba kayo ng guilty feelings? Alam po ba ninyo, lahat ng tao makakaranas niyan. Pero kung magkaminsan, hindi natin na ma-manage na maayos. Kung magkaminsan, may mga times na guilty tayo unnecessarily. Meron akong kaibigan na sabi niya, alam mo, nagigilty ako sa sarili ko. Sabi ko, bakit ka nagigilty? Sabi niya kasi, para bang ang pakiramdam ko, hindi ko naaalagaan ang mother ko. Kasi mother niya, nagkakaroon na, nag-start na yung na may sign na ng dementia. Yung nag-uulyanin, marami ng hindi naaalala, no? Kinikwento niya sa akin kasi, sabi niya, alam mo, tuwing umaga, okay, anyway,
malayo kasi siya sa mother niya, no, na I think 80s na yon, more than 80 years old na. At sabi niya, gusto ko ipakita sa mother ko na mahal ko siya at saka talagang inaalala ko siya lagi. Kaya raw, every morning, bago siya pumasok sa opisina, tinatawagan niya ang mother niya. At kinukumusta niya, may caregiver naman daw na nag-aalaga. Pero sabi niya, pagkatapos daw niya makausap, nakakausap naman, masaya naman daw yung mother. At saka ending daw niya, love you ma, sasabihin niya ganon. I love you, sasabihin naman daw ng mother niya. Maya-maya daw, after siguro 10 minutes, mag-ring. At alam mo, tumatawag yung mother. Ang sabi raw ng mother niya, sabi niya, ma, nagkausap na tayo kanina. Tapos sabi naman ng mother niya, oo, okay, sumagot naman daw kasi para bang sinasabi ng mother niya, hindi mo na ako nadadalaw, hindi mo na ako nakakausap. Sabi niya, ma, nakausap kita, usap lang tayo kanina. Ayun na nga. Tapos sabi raw oo, sabi naman, biglang binawi daw ng mother. Oo, pero nalimutan mo mag-I love you sa akin, sabi ng mother. Sabi niya, nag-I love you na rin po ko. Sige, tapos, maya-maya, mag-ring na naman daw after 5 minutes. At yung mother na naman niya. At this time, na parang ang lungkot-lungkot na parang sinisisi siya. Bihira ka nang tumawag sa akin. Alam mo, hindi niya, kahit ano explanation niya, ayaw siya pakinggan at nagiging emotional na yung mother niya. Okay, pangatlong tawag yon. May pang-apat pa. Kaya minsan, hindi na lang niya sinasagot. Alam niya mother niya rin yung tumatawag uli. Talagang naging gano'n na yung ugali at yung kanilang araw-araw na dealing sa umaga bago siya pumasok. Kaya sabi niya, alam mo, nagigilty ako kasi parang napabayaan ko na yung nanay ko kasi lagi niya ako hinahanap at saka na parang guilty siya, no? Tapos talagang apektado siya na ngayon nag-suggest ako na sabi ko makipag-usap ka sa sa psychiatrist na kaibigan mo, may kaibigan kasi kami. At alam mo, sinabi sa kanya, hindi ka kailangan magkaroon ng guilty feelings. Kasi hindi ka naman nagkulang. Kasi talaga na hindi naman siya nagkulang. Inaalala naman niya lagi at pinuprovidean niya ng mga needs yung mother niya. Kailang sabi nung psychiatrist, sabi niya, you don't need to feel guilty kasi ang dapat mong isipin ay ginagawa mo at saka ang dapat mo isipin ay gano'n na talaga ang kalagayan ng nanay mo o ng mama mo, sabing gano'n na dapat mong maunawaan. Hindi ka dapat mag-guilty kasi apektado na nga siya. Tapos sabi nga, ang dapat nagigilty yung talagang alam mo na pinabayaan mo, hindi mo talaga na ginawa mo, nasaktan mo siya, talagang malaking marami, ayun naman dapat mag-guilty ka raw. Kaya lahat tayo, may mga pagkakataon nagigilty tayo, no, sa minsan at nagiging affected tayo. Maraming magulang na gigilty ngayon. Like for example, napapabayaan nila yung anak sa sobrang pagtatrabaho. 'Di ba may mga ganong cases. Pero ang sabi kasi rito ay dapat huwag tayo mag-dwell sa guilt feelings na 'yon. Ayun po yung gusto kong ating pag-usapan ngayon. Sapagkat kapag tayo ay laging kasi okay, sasabihin na pag-usapan natin bakit hindi natin dapat
isipin yung na guilty tayo. Una, yung mga nangyari na yon in the past na po yun. Ibig sabihin, nangyari na po yun. Wala na tayong magagawa, hindi na natin mababago. Pero meron pa tayong pwedeng baguhin. Yung ating pananaw ngayon na hindi pa huli, no? Lahat naman tao ay nagkakamali at lahat ay may pagkakataon na mali ang ating mga choices. Pero kahit ano pong gawin natin, hindi ho yun na mababago na. Past is past. Sabi nga at yesterday was gone. May kasabihan na ganun. And tomorrow may not come. But we still have today. So make it count. Ibig sabihin, meron pa tayong ngayon, simula. Ibig sabihin, meron tayong bagong simula, lagi. Hindi po yun, kasi ang mahalaga doon sa past na yun, ay wag na natin ulitin kung alam natin na talagang mali. Pangalawa, wag na po natin isipin, wag na natin Pangatlo, wag na ho natin ulitin kung mali nga. At wag na po nating balik-balikan. Ayun ang mahalaga doon. Kasi yung guilt feeling na yun ay nirarab tayo, inaanakaw yung ating dapat na nagiging tayo productive at nagiging masaya tayo. Ayan po. Kaya napakaganda ng payo sa atin, no, sa banal na kasulatan na dapat ilagak natin sa ating Panginoon kapag lahat ng ating mga suliranin o yung mga anxieties natin. For He cares for us. God cares for us. May isang kwento na actually storya ito ni Ernest Hemingway. Ito yung isa sa mga magagaling na world novelist, no. Meron siya isang kwento na sinulat, ang title like The Capital of the World. The Capital of the World. Ernest Hemingway. Ang kwento niya ay tungkol sa isang Spanish na father, no? Isang ama na Espanyol na meron siyang anak, ang pangalan ay Paco. Ang pangalan ng anak niya si Paco. Tandaan niyo yan. O common naman niya si Paco. Espanyol sila. At alam niyo, maliit pa lang na bata si Paco ay parang bang nagkaroon na sila ng gap, no? Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan hanggang sa talagang lumalo na strain na yung kanilang relasyon. Hanggang sa naging adolescent na yung bata at alam nyo, hindi na niya talaga mahimok na mabawi yung kanyang anak na bumalik yung maganda nilang pagtitinginan. Hanggang sa tuluyang lumayas talaga, nag-stow away talaga. Sabi nga rito he ran away from home, sabi ng kwento. Yung si Paco nga. Kaya sa mahabang panahon, ginawa na ng ama ang lahat para hanapin yung kanyang anak. Para makita niya. At talagang lahat ng paraan gusto niyang gawin para makausap, mahanap ang anak. At talagang miss na nga niya talaga yung kanyang anak. Kaya napagod siya. Sa maraming taon napagod siya sa kahihintay sa kanyang anak, no? Ang huling lang niya, ang huling niyang ginawa, ang resort na ginawa niya ay nagpunta siya sa newspaper at nagpa-advertise, okay? Sa newspaper, no? Mapunta at sabi niya sa newspaper, ito ay in English, sabi niya, "Dear Paco," sabi niya, "please meet me in front of the newspaper office at noon. All is forgiven." Okay? Sabi niya, "Mahal kong Paco,
magkita tayo sa harapan ng building ng newspaper sa katanghalian. Huwag kang mag-alala, pinatawad na kita. All is forgiven. Lahat pinatawad na kita. Love, sabi rito, Father. Ayun, ang nagmamahal ang iyong ama. So yung advertisement na yun po ay ang tanging pag-asa ng kanyang ama na makikita sila ng kanyang anak na si Paco. Kaya kinaumagahan, noontime, alam niyo po ba nangyari? Sa harap ng newspaper building ay nandoon nagdatingan ang 800 na mga Pacos. Ang pangalan ay Paco. 800 sila. Lahat sila ay humihingi ng kapatawaran. Ayan po ay larawan, no? Ay actually nilalarawan lamang yan na maraming tao ang katulad ni Paco na humihingi ng kapatawaran. Sapagkat yung guilt nila, okay? Ano ba yung guilt na yun? Ayun yung hirap sa atin, yung pumipigil sa atin para kausapin na isang tao, ayun po para wag tayong tumingin o humarap, yung mga usual na umiiwas tayo. Hindi po natin kailangan yung guilt feelings na yon sapagkat meron pong pag-asa tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Mababasa po natin sa banal na kasulatan ang sa Hebrews o taga-Hebreo chapter 4 verse 16. Sabi po rito, basahin ko po sa Ingles. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ano raw? Sa ibang version, sabi raw, let us therefore come boldly, okay, to the throne of grace with confidence. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, bukas po ang kanyang puso para sa tayo'y lumapit sa Kanya. At kinakailangan ay with confidence. Bakit? Sapagkat mismo ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. Naramdaman niya, naranasan niya yung ating nararamdaman. Kaya hindi dapat tayo mahihiya kung kailangan nating humingi ng tawad o gusto nating gumaang o ihinga natin ang ating mga samaan loob, ihinga natin ang ating mga pagkukulang. Huwag po tayong mag-aatubiling tumawag sa ating Panginoon. Sabi niya, sino man those who call my name shall be saved. No? Lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya tayo po ay mapalad sapagkat yung guilt feelings na yan, no, na nagpapahirap sa atin at nagiging sagabal sa ating buhay, lalo na sa mga katandaan, no. Hindi ko alam kung ano pa ang magiging kalagayan ng isang senior na may guilt feelings. Hindi na po natin kailangan yung guilt feelings na yan. Tayo po ay bilang na po yung ating mga panahon, no, sa ating buhay. Kaya dapat kumbaga ay malinis na ang ating konsyensya, no? At alam natin na tanging Panginoon lamang ang makakapagpatawad sa atin at pakikinggan niya tayo. Lahat po ng lumalapit sa Kanya ay wala siya pong tinatanggihan. Kaya salamat tayo, no, na tayo ay mayroong Diyos na handang magpatawad, dumamay para sa atin. Dahil, no, ang ating Panginoong Hesukristo ay naging tao nga.
He could be our substitution. So siya ang pumalit sa atin. Napalitan niya. He could stand in our place to pay the price for sin. Sabi nga, and that is death. Okay. None of us can finish paying the price because our debt is so great that we have nothing left with which to pay for it. Sabi rito, we could pay the price in our place as a man because Jesus was God. He had no sin of his own, and he could arise from the grave showing that he conquered sin and death. His one-time sacrifice was enough. So, nagsakripisyo natin, Panginoon, para sa ating mga kasalanan. So, hindi na po natin yan dapat maging suliranin. Kaya, Jesus, our high priest, intercedes in our behalf even today. Kaya hanggang ngayon ay nandyan siya. Sabi rito, and we can now come boldly to the throne of grace for forgiveness and salvation. Kaya po yung guilty feelings na yan, wag po natin pairalin sa atin sapagkat nandyan lagi ating Panginoon. Pwede natin yan idulog sa Kanya. Hingi natin ang tawad. At una natin mapapatawad, of course, din makakaranas tayo ng sarili nating kapatawaran. Kaya dapat kung ano man ang ating mga dinadala ngayon, kung meron tayong guilty feelings, huwag na po natin patagalin. Tapos lumapit po tayo sa ating Panginoon. Sana po ay pinagpala tayo sa ating munting pag-aaral tungkol sa senior spiritual wisdom. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po natin ang Panginoon at tayo dumako na sa ating pananalangin. At nais kong samahan niyo ako sa ating pananalangin. Marami tayong patuloy na idinadalangin at babangkitin na lang natin po sa ating pagdulog sa ating sa pamagitan ng ating paglapit sa ating Panginoon. So lahat po ng ating suliranin, lalo na ating mga karamdaman, huwag po tayong mag-alala sapagkat mahal po tayo natin, Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, ang lumalang ng langit at lupa, ang may-ari na aming mga buhay. Sa oras na itong maraming salamat po sa muling pagkakataon na kami makalapit sa inyong banal na harapan. Nais po namin, Amang, pasalamatan kayo sa patuloy ninyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Nais namin idalangin sa inyo ang programang ito na aming inaalay sa aming mga mahal na mga senior o old age citizen. At higit sa lahat, pati rin sa aming mga kaibigan na ngayon ay nakakaranas ng mga pagsubok at mga karamdaman. Panginoon, nais kong idalangin unang-una si Pastor Joel Solis na sa kanyang munting aksidente, Ama. Pagalingin mo po siya. Alam ko po na meron kayong panukala para sa kanya. Maaari po bang hawakan ang inyong palang kamay
ang kanyang karamdaman. At umaasa kami na inyo siyang paghagalingin at higit sa lahat bibigyan pa ng marami pang panahon at buhay para siya ay makapagpuri at maglingkod sa inyo. Gayun din na dalangin ko si Irene Asidao na sa kanyang pagpapagaling, gayun din sa kanyang konting sakuna, nais naming Ama na ikaw ang siyang humipo sa kanya at magparamdam sa kanya na naandyan kayo. Nandyan lang kayo sa kanyang tabi at kailanman ay hindi niyo siya iiwanan. Gayun din si Waylene Lorenzo at Gemma Molina, ang aming mga kaibigan na nakakaranas ng mga karamdaman, subalit alam namin na patuloy niyo silang bibigyan na mabuting mabuting pakiramdam at higit sa lahat kalunasan sa kanilang mga karamdaman. Nariyan din po sina Ami Poliante, Samuel Patalinhog, Ocasla siblings, Nelson Ganyola, at lahat po ng aming mga kaibigan na kasama namin ngayon sa programang ito. Ano man ang kanilang nararamdaman, di po namin masabi ang kanilang mga pangalan lahat. Subalit kami ay nanampalataya at alam namin bago pa kami humiling sa inyo, alam nyo na po ang aming mga pangangailangan. Tulungan ang bawat sa amin, Ama, na patuloy kaming humawak sa inyong mga pangako at ikaw lamang ang aming sasambahin at papupurihan pa hanggang sa inyo ikalawang pagparito. Maraming salamat po at kami patuloy na nananampalataya at patuloy na humahawak sa inyong mga pangako na hindi nyo kami pababayaan hanggang sa huling sandalin ng sanlibutan ito. Ang lahat na ito hiniling namin at inasahan namin tatanggapin alang-alang sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Natunghayan po ninyo ang programang Simula Usapang Senior at nais kong pasalamatan kayo sa inyong pakikiisa sa ating programa. Sana po ay naging mabuti kaming kaibigan at naging mabuti rin kaming kasama sa araw na ito. At nais ko pong pasalamatan ang aming mga kaibigan na naging bahagi nito. Unang-una si Pastor Nerio Carranza, Andy Joaquin, si Reza Nabor. Salamat po sa inyo at si Irene Asidao at si Wilmer Estrito. Nais ko ring batiin at pasalamatan na rin ang aking mahal na kapatid na si Pastor Sam at Reyna Barrios. At salamat po sa inyong pananalangin at higit sa lahat sa inyong mga suporta. At sana po lahat po tayo ay patuloy tayong makaranas ng pagpapala. Ito po ang programang laging may pag-asa, may bagong aral, at higit sa lahat, may bagong simula. Ako po si Doc Rome Barrios na patuloy na nag-aanyaya sa inyo. Nasamahan ako tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. At lagi kong sinasabi, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po sa inyong lahat hanggang sa muli.